Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa ating pananaw tungkol sa pamilya at pagpapatawad? Halina't samahan ninyo akong buklatin ang mga pahina ng isang buhay na naligaw ng landas. Sabi nila, ang pamilya ang ating kanlungan, ang laging nandyan para sumalo sa atin. Pero paano kung ang walang hanggang pagmamahal na iyon ang siya mismong naging lason na unti-unting pumatay sa iyong pagkatao at sa iyong pagbagsak? Mayroon pa kayang kamay na aabot para muli kang itayo? Ito ang kwento ni Marco. Ang malamig na dulo ng isang patalim ang unang sumalubong sa mga mata ni Marco. Dahan-dahan itong ipinatong ni Don Rafael sa ibabaw ng lamesang puno ng mga baraha at basyo ng alak. Sapat lang para kumislap sa ilalim ng nag-iisang bombilya sa madilim na kwarto. 500,000, Marco. Mahinahon ang boses ni Don Rafael, ngunit may bigat na katumbas ng bakal. Alam mo namang ayokong naghihintay. Naramdaman ni Marco ang butil-butil na pawis na namumuo sa kanyang noo, dumadaloy pababa sa kanyang sentido. Ang ingay ng mga nag-iinuman sa labas ay tila humina, at ang tanging naririnig niya ay ang kabog ng sarili niyang dibdib. Napalunok siya. Ang lalamunan niya'y tuyong-tuyo. Bebukas po, Don Rafael. Babayaran ko po kayo bukas. Nanginginig niyang pangako. Isang ngisi ang gumuhit sa labi ng matanda. Lagi namang bukas, Marco. Pero ang pasensya ko hindi laging bukas para sa'yo. Itinulak nito ang patalim palapit sa kanya. Ayusin mo yan. Dahil sa susunod, hindi na lang lamesa ang tatamaan nito. Hindi na naghintay pa ng sagot si Marco. Mabilis siyang tumayo at halos pasubsob na lumabas mula sa masikip na pasugalan. Ang amoy ng usok at alak ay nanunuot sa kanyang damit. At pakiramdam niya'y hindi siya makahinga. Pagkasakay niya sa kanyang mamahaling kotse, ang kaba ay napalitan ng inis. Inis hindi sa sarili, kundi sa sitwasyon. Bakit ba kailangang mangyari ito sa kanya? Isang kamalasan lang, isang gabi ng pagkatalo. Huminga siya ng malalim habang pinapatakbo ang sasakyan pauwi. Si Papa naman ang bahala dito, bulong niya sa sarili. Isang linyang paulit-ulit na niyang sinasabi sa tuwing nasasangkot siya sa gulo. Si Papa. Laging nandyan si Papa. Pagdating sa bahay, ipinarada niya ang kotse ng walang ingat. Padabog niyang binuksan ang pinto at ibinato ang susi sa maliit na mesa sa may pasilyo. Ang tunog niyon ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Naabutan niya ang kanyang pamilya sa hapag-kainan. Ang kanyang ate Isabel, na may ngiti sa labi, ay nagsasalin ng kanin sa plato. Ang kanyang kuya Leo, seryoso ang mukha habang nagbabasa ng dyaryo, at ang kanyang ama, si Mang Tomas, na agad na napaangat ang tingin nang makita siya. Isang ngiti ng ginhawa ang lumitaw sa mga labi nito. Marco, anak, halika, kumain ka na. Nagluto ang ate mo ng paborito mong adobo. Malumanay na sabi ni Mang Tomas. Hindi ako gutom. Walang ganang sagot ni Marco. Dire-diretsong umupo sa tabi ng kanyang ama. Hindi niya pinansin ang matalim na tingin na ipinukol sa kanya ni Leo. Saan ka na naman galing? Amoy alak ka. Malamig na tanong ni Leo. Hindi inaalis ang tingin sa dyaryo. Pake mo ba? Ganting sagot ni Marco. Marco, Leo, tama na yan. Nasa hapagkainan tayo. Saway ni Isabel. Pilit na pinapakalma ang sitwasyon. Hindi pinansin ni Marco ang kapatid. Binalingan niya ang kanyang ama. Pa, kailangan ko ng pera. Natigilan si Mang Tomas. Ang kutsarang hawak niya ay lumapag sa kanyang plato. Pera? Para saan na naman, anak? Basta, kailangan ko lang. Mga 500,000, diretsang sabi ni Marco na para bang humihingi lang ng barya. Nabulunan si Isabel sa kanyang iniinom. Si Leo naman ay ibinagsak ang dyaryo sa mesa. Ang tunog niyon ay parang isang malakas na sampal. Ano? Sigaw ni Leo. 500,000? Nasisiraan ka na ba ng ulo?
Kakabayad lang ni Papa ng utang mo sa credit card noong 1 buwan. Tumahimik ka nga, Leo. Hindi ikaw ang kausap ko. Bulyaw ni Marco. Hindi! Pera ng pamilya ang winawaldas mo, Marco. Pera na pinaghirapan ni Papa. Ang pawis ko sa pagiging engineer. Ang ipon ni ate sa pagbe-bake niya. Karapatan kong magsalita. Leo, tama na. Pakiusap ni Mang Tomas. Ang boses ay nanginginig. Ngunit hindi na mapipigilan si Leo. Tumayo ito at kinuha ang isang folder sa ibabaw ng aparador. Inihagis niya iyon sa gitna ng mesa. Kumalat ang mga papel, mga resibo, mga promissory note, mga liham ng paniningil. Lahat ay may pangalan ni Marco Reyes. Tingnan mo to pa. Tingnan nyo. Ito ang resulta ng pagiging paborito ninyo. Isang palamuning walang ginawa kundi sirain ang buhay natin. Inggit ka lang! Sigaw ni Marco. Tumayo na rin siya para harapin ang kapatid. Ang mga mata niya'y nanlilisik. Inggit ka lang dahil kahit anong gawin mo, ako pa rin ang mas mahal ni Mama at Papa. Kahit noong nabubuhay pa si Mama, ako ang paborito niya. Ang salitang Mama ay nagpatahimik sa lahat. Nakita ni Marco ang sakit sa mga mata ni Isabel, ang pag-igting ng panga ng kanyang ama. Ginamit niya ang kanilang kahinaan. Hindi yan inggit, Marco. Pagkadismaya yan. Halos pabulong na sabi ni Leo, puno ng pait. Isang kahihiyan ka sa pamilyang to. Iyon na ang huling salita na kaya niyang tanggapin. Susugurin na sana ni Marco si Leo nang bigla silang may narinig na isang malakas na kalabog. Sabay-sabay silang napalingon. Si Mang Tomas, hawak ang kanyang dibdib, ay bumagsak mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay pikit at ang kanyang paghinga ay mababaw. Papa! Sigaw ni Isabel, nanginginig sa takot. Natigilan si Marco. Ang galit sa kanyang dibdib ay biglang nagyelo, napalitan ng isang matinding takot na hindi niya pa naramdaman kailanman. Napatitig siya sa kanyang ama na nakahandusay sa sahig. Sa gitna ng kaguluhan, isang bagay lang ang malinaw sa isip ni Marco. Ang mga mata ng kanyang kuya Leo nakatitig sa kanya. Hindi galit, hindi awa, isang purong pagkamuhi. Ang katahimikan na pumalit sa sigaw ni Isabel ay mas nakakabingi pa kaysa sa anumang ingay. Si Leo ang unang kumilos. Mabilis niyang binuhat ang kanilang ama sa tulong ng isang katulong at maingat na inihiga ito sa silid. Si Isabel naman, nanginginig ang mga kamay, ay tumawag sa kanilang family doctor. Si Marco ay nanatiling nakatayo sa gitna ng sala. Tila isang estatwa. Ang kanyang mga paa ay parang nakadikit sa sahig. Hindi makagalaw. Pinapanood niya ang kaguluhan na para bang isa siyang manonood lamang, isang estranghero sa sarili niyang tahanan. Ang mga matang puno ng pagkamuhi ni Leo ang tanging nakatatak sa kanyang isipan. Maya-maya, lumabas si Isabel mula sa silid ng kanilang ama. Maputla ang kanyang mukha at namumugto ang kanyang mga mata. Sinabi ng doktor na mild stroke lamang iyon, dulot ng matinding stress. Kailangan lang ni Mang Tomas ng pahinga at iwasan ang anumang magdudulot ng tensyon. Iwasan ang tensyon, mahinang ulit ni Isabel. Ang mga salita ay puno ng sarkasmo na hindi bagay sa kanyang malumanay na personalidad. Tumingin siya kay Marco. Narinig mo ba yon, Marco? Yun daw ang kailangan ni Papa. Hindi sumagot si Marco. Yumuko lang siya. Hinawakan ni Isabel ang braso niya at marahan siyang hinila palabas sa terrace, kung saan ang malamig na hangin ng gabi ay dumadampi sa kanilang mga balat. May mga halaman doon na alaga ng kanilang ina noon. Halika dito, sabi ni Isabel. Ang boses ay basag. May kailangan kang malaman. Umupo sila sa isang lumang silyang yantok. Kinuha ni Isabel mula sa bulsa ng kanyang duster ang isang luma at kupas ng litrato. Inabot niya ito kay Marco. Sa litrato, nakangiti ang isang mas batang bersyon ng kanilang ina. Karga-karga nito ang isang batang lalaki na may malaking ngiti
Kulang pa ng isang ngipin sa harap. Ang batang iyon ay si Marco. Sa likod nila, nakatayo ang isang binatilyong si Leo at isang batang si Isabel. Isang masayang pamilya. Isang kumpletong pamilya. Naaalala mo ba kung bakit ka laging espesyal para kay mama? Tanong ni Isabel. Ang tingin ay nasa malayo. Umiling si Marco. Dahil bunso ako. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Isabel. Hindi lang yon, Marco. Hindi mo na siguro naaalala. Pero noong 6 na taong gulang ka, nahulog ka mula sa puno ng mangga sa ating bakuran. Napakatigas ng ulo mo noon. Paulit-ulit ka nang sinasabihan ni Mama na bumaba. Pero hindi ka nakinig. Nagsimulang magkwento si Isabel. Ang bawat salita niya ay tila isang pagbabalik tanaw sa isang masakit na kahapon. Ikinuwento niya kung paanong nabali ang braso ni Marco at nagkaroon ito ng malalim na sugat sa ulo. Ikinuwento niya kung paanong halos 3 araw itong hindi magkamalay sa ospital. Pero ang hindi mo alam, pagpapatuloy ni Isabel, nagsimula ng mamasa ang kanyang mga mata, ay kung paano sinisi ni Mama ang sarili niya. Gabi-gabi, naririnig ko siyang umiiyak sa kwarto. Sabi niya, kasalanan niya. Sabi niya, dapat mas hinigpitan ka niya. Dapat hindi ka niya hinayaang umakyat. Napatingin si Marco sa kapatid. Ngayon lang niya naririnig ang kwentong ito. Mula noon, naging panata na ni Mama na protektahan ka, na ibigay sa iyo ang lahat. Para bang sa bawat luho na ibinibigay niya sa iyo, nababawasan ang guilt na nararamdaman niya. At kami ni Kuya Leo, naintindihan namin yon. Dahil mahal namin si Mama. Huminga ng malalim si Isabel bago niya sabihin ang pinakamatinding bahagi noong nasa higaan na siya ng kanyang kamatayan. Marco, nangako kaming 3 sa kanya. Si Papa, si Kuya, at ako. Pinangako namin na hindi ka namin pababayaan, na aalagaan ka namin, na ipagpapatuloy namin ang ginagawa niya. Ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos sa mga pisngi ni Isabel. Iyon ang huling habilin niya, Marco. Huwag niyong pababayaan si Marco. Iyon ang dahilan kung bakit tinitiis ni Papa ang lahat ng sakit ng ulo na binibigay mo. Kung bakit kahit anong galit ni Kuya, hindi kanya magawang talikuran. Kung bakit ako, laging nandito para pagtakpan ka. Natapos ang kwento ni Isabel. Ang tanging maririnig ay ang kanyang mga hikbi at ang tunog ng mga kuliglig sa hardin. Tahimik lang si Marco. Pinoproseso ang lahat ng kanyang narinig. Ang aksidente, ang pagkakasala ng ina, ang pangako. Sa isip niya, unti-unting nabubuo ang isang realisasyon, isang pokus na larawan mula sa malabong mga alaala. Hindi awa ang naramdaman niya, hindi rin pagsisisi. Sa halip, isang klase ng pagpapatibay, isang pagkaunawa na tama siya sa simula pa lang. May dahilan kung bakit siya espesyal. May dahilan kung bakit siya laging pinagbibigyan. Hindi lang dahil sa pagmamahal. Ito ay isang obligasyon, isang bayarin. Dahan-dahan siyang tumango. Isang maliit na ngisi ang nagsimulang mabuo sa gilid ng kanyang labi. Tumingin siya sa kawalan at bumulong, sapat lang para marinig niya at ng hangin. Kaya pala. Dahil may utang na loob kayo sa akin. Hindi niya namalayan na sa likod ng pinto ng terrace, nakatayo si Leo. Narinig nito ang bawat salita. Sa isang iglap, ang lahat ng galit at sakit na matagal nang kinikimkim ni Leo ay sumabog. Mabilis itong lumapit at walang sabi-sabing sinunggaban ang kwelyo ni Marco. Isang malakas na suntok ang dumapo sa panga nito, sapat para matumba si Marco sa sahig. Wala kang utang na loob! Sigaw ni Leo. Ang boses ay umalingaw sa katahimikan ng gabi, puno ng sakit at pagkasuklam. Ang bigat ng kamao ni Leo ay dumagundong sa buong mukha ni Marco.
Nalasahan niya ang metalikong lasa ng dugo sa kanyang bibig at naramdaman niya ang sakit na gumapang mula sa kanyang panga hanggang sa kanyang sentido. Napahawak siya sa pisnging tinamaan, gulat at galit na nakatingin sa kanyang kapatid na ngayon ay parang isang hayop na handang sumila. "Kuya, tama na!" Humagulgol si Isabel, pilit na umaawat sa pagitan ng dalawang nag-aapoy na kapatid. "Huwag kang makialam dito, Isabel!" Sigaw ni Leo. Ang mga mata ay hindi inaalis kay Marco. "Itong walang kwentang to. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo natin, ito lang ang isusumbat niya sa atin? Utang na loob? Tayo pa ang may utang sa kanya?" Itinulak ni Marco palayo si Isabel at mabilis na tumayo para harapin si Leo. Ang takot na naramdaman niya kanina ay ganap nang napalitan ng isang nagngangalit na puot. Ang sakit ng suntok ay tila nagbigay sa kanya ng lakas. "Oo! May utang na loob kayo sa akin!" Buong tapang niyang isinigaw pabalik. "Kasalanan niyo kung bakit ako naging ganito. Hinayaan niyo ako. Binigay niyo ang lahat. Akala niyo pagmamahal yon? Lason yon. Sinanay niyo akong laging nakukuha ang gusto ko, tapos ngayon magrereklamo kayo?" Ang bawat salita ni Marco ay parang patalim, na walang habas niyang iwinawasiwas, hindi alintana kung sino ang masusugatan. Magsasalpukan na sana muli ang dalawa nang isang mahinang tinig ang pumigil sa kanila. Tama na. Si Mang Tomas, nakatayo sa may pintuan, nakahawak sa hamba para suportahan ang sarili. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit at pagod. Para siyang tumanda ng 10 taon sa loob lang ng isang gabi. "Papa," bulong ni Isabel, agad na lumapit para alalayan ito. Dahan-dahang lumakad si Mang Tomas palapit sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Marco. "Anak, hindi. Hindi utang na loob yon. Pagmamahal yon." Ngunit para kay Marco, ang mga salitang iyon ay wala ng kahulugan. Para sa kanya, ang lahat ng ito ay isang malaking pagkukunwari. Isang pamilyang nagpapanggap na perpekto, na nagtatago sa likod ng isang pangakong matagal nang dapat kinalimutan. Pagmamahal? Tumawa siya ng mapakla. Pagmamahal na nakakasakal. Pagmamahal na may kasamang panunumbat. Sawa na ako sa inyo. Sawa na ako sa bahay na to. Sawa na ako sa pagmamahal niyong nakakasakal. Ang huling mga salita ay tumama sa puso ni Mang Tomas na parang bala. Nakita ni Marco ang pagguho ng lakas sa mukha ng kanyang ama. Ang pag-asa sa mga mata nito ay dahan-dahang namatay, napalitan ng isang malamig na pagkabigo. Iyon na. Wala nang atrasan. Tinalikuran niya silang lahat. Padabog siyang pumasok sa kanyang kwarto, hinablot ang isang bag, at walang ingat na inilagay doon ang ilang mamahaling damit, relo, at lahat ng bagay na sa tingin niya ay may halaga. Pabalik niya sa sala, nakita niya si Leo na nakatayo pa rin doon, ang mga kamao ay nakakuyom. Si Isabel ay umiiyak habang inaalo ang kanilang ama na nakaupo na sa sofa. Dahan-dahan, lumapit si Marco sa kanyang ama pero hindi para magpaalam. Nakita niya ang pitaka ni Mang Tomas sa ibabaw ng maliit na mesa. Mabilis niya itong dinampot, binuksan, at kinuha ang lahat ng perang laman niyon. Isang makapal na pladong libo-libo, walang nakapagsalita. Maging si Leo ay natigilan sa kanyang ginawa, ang pagnanakaw sa sariling ama, sa harap mismo ng buong pamilya, ay isang kasalanang hindi nila sukat akalain. "Marco, huwag," pakiusap ni Mang Tomas. Ang boses ay halos hindi na marinig. Ngunit huli na ang lahat. Inilagay ni Marco ang pera sa kanyang bulsa at naglakad patungo sa pinto. Walang lingon-lingon. "Marco, umalik ka dito." Narinig niya ang sigaw ni Isabel. Narinig niya ang mga yabag nito na humahabol sa kanya.
Binuksan niya ang pinto at lumabas sa gabing malamig at madilim. Nagsisimula ng umambon. Marco, patuloy lang siya sa paglakad patungo sa kanyang kotse. Ang mga patak ng ulan ay nagsimulang pumatak sa kanyang mukha. Humahalo sa mga luhang hindi niya namalayang tumutulo na pala. Binuksan niya ang pinto ng kotse. Bago siya pumasok, lumingon siya sa ilalim ng ilaw ng poste. Nakita niya ang kanyang ate Isabel na nakaluhod sa basang kalsada. Ang mukha ay basang-basa ng ulan at luha. Paulit-ulit na isinisigaw ang kanyang pangalan. Isang parte sa puso niya ang gustong bumalik. Isang maliit na tinig ang nagsasabing mali ang lahat ng ito. Ngunit ang galit at ang nasaktang orgulyo niya ay mas malakas. Isinara niya ang pinto ng kotse, pinaandar ang makina, at pinaharurot ito palayo. Sa rearview mirror, nakita niya ang lumiliit na imahe ng kanyang kapatid na humahagulgol sa gitna ng daan hanggang sa ito'y tuluyan ng maging isang tuldok na lang at pagkatapos ay nawala na sa dilim. Hindi na siya lumingon pa. Ang kalayaan ay may lasang matamis sa simula. Para kay Marco, ito ang lasa ng mamahaling alak sa isang hotel bar sa Angeles City at ang pakiramdam ng malulutong na pera sa kanyang bulsa. Sa unang 2 araw, para siyang hari. Walang Kuya Leo na sumisigaw, walang Ate Isabel na umiiyak, walang amang nag-aalala. Siya lang at ang kanyang mga gusto. Nag-check-in siya sa pinakamahal na hotel, kumain sa mga restaurant na dati sa magasin lang niya nakikita, at bumili ng mga damit na hindi niya kailangan. Ang bawat gastos ay isang sampal sa mukha ng kanyang pamilya. Isang pagpapatunay na kaya niyang mabuhay nang wala sila, na mas masaya siya nang wala sila. Ngunit ang pera, gaano man karami, ay may hangganan, at ang mga demonyo sa loob ni Marco ay hindi marunong masiyahan. Sa ikatlong gabi, dinala siya ng kanyang mga paa pabalik sa isang pamilyar na lugar. Isang pasugalan. Hindi kasing dumi ng kay Don Rafael. Mas sosyal, mas kumikinang, pero pareho lang ang amoy. Amoy ng kasakiman at desperasyon. Inisip niyang kaya niyang doblehin ang natitirang pera. Inisip niyang muli siyang sweswertehin. Mali siya. Ang mga baraha ay tila tumalikod sa kanya. Ang bawat taya ay isang pagkatalo. Ang libo-libo ay naging daan-daan. At ang daan-daan ay naging mga barya. Sa loob lang ng ilang oras, ang pera na ninakaw niya sa kanyang ama, ang puhunan niya para sa kanyang bagong buhay, ay naglaho na parang bula. Kinabukasan, isang malakas na katok sa pinto ng kanyang hotel room ang gumising sa kanya. 2 security guard at ang hotel manager. Hindi pa siya bayad para sa nakaraang gabi. Wala siyang maipakita, pinalayas siya na parang aso, dala lang ang mga damit sa kanyang likod. Ang kahihiyan ay mas masakit pa kaysa sa hangover. Habang naglalakad sa parking lot, may isa pa siyang pag-asa, ang kanyang kotse. Ang huli niyang ari-arian. Ang huli niyang simbolo ng pagiging isang reyes. Ngunit pagdating niya sa pwesto kung saan niya ito iniwan, wala na ito. Isang bakanteng espasyo lang ang naroon. Ninakaw. Nawala. Doon unang pumasok ang tunay na takot. Tumingin siya sa paligid. Ang mga taong naglalakad ay tila hindi siya nakikita. Ang dating prinsipe ng mga reyes ay isa na lang ngayong pulubi sa isang syudad na walang pakialam sa kanya. Wala siyang pera. Wala siyang sasakyan. Wala siyang matutuluyan. Wala siyang pamilya. Wala. Lumipas ang mga araw na para siyang multong naglalakad sa mga kalsada. Ang kanyang mga mamahaling damit ay marumi at gusot na. Ang kanyang tiyan ay kumakalam sa gutom. Ang pagmamataas na dati kanyang baluti ay unti-unti nang nababakbak. Sinubukan niyang maghanap ng trabaho. Pumasok siya sa isang magarbong restaurant. Iniisip na dahil sa kanyang itsura ay madali siyang makakakuha ng trabaho. Hinarang siya ng manager. "Anong kailangan mo?" tanong nito.
Tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Trabaho, may pagmamalaki. Paring sagot ni Marco. Anong alam mong gawin? Kahit ano. Hindi mo ba ako kilala? Isa akong Reyes. Tumawa ang manager. Wala akong pakialam kung isa kang hari. Sa itsura mong yan, baka takutin mo lang ang mga customer namin. Lumayas ka. Ang bawat pagtanggi ay isang dagok sa kanyang ego. Ang bawat tingin ng habag o pandidiri mula sa mga tao ay parang libo-libong karayom na tumutusok sa kanyang balat. Natutunan niya ang tunay na kahulugan ng gutom, ng pagod, ng kawalan ng pag-asa. Isang hapon, habang siya'y pagala-gala sa isang hindi pamilyar na bayan sa labas ng syudad, bumuhos ang isang malakas na ulan. Ang langit ay naging kulay abo, na para bang nakikisimpatya sa kadiliman sa loob ng kanyang puso. Wala siyang masilungan. Hinayaan niya lang ang sarili na mabasa. Ang malamig na tubig ay gumigising sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Gutom na siya. Pagod na pagod. Wala na siyang lakas. Sa gitna ng malabong paningin dahil sa ulan at pagkahilo, may natanaw siyang isang maliit na ilaw. Isang karinderya sa gilid ng daan. Simple lang ito. Yari sa kahoy at yero. Pero ang ilaw mula sa loob nito ay tila ng aakit, nangangako ng init at pagkain. Pinilit niyang ihakbang ang kanyang mga paa. Habang papalapit, nabasa niya ang pangalan na nakapinta sa isang tabla ng kahoy. Ang pintura ay medyo nababakbak na, pero malinaw pa rin. Kusina ni Althea. Ang pangalan ay umikot sa kanyang isipan. Althea. Humakbang siya ng isa pa. Ngunit ang kanyang katawan ay bumigay na. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang kanyang paningin ay tuluyang nagdilim. Ang huli niyang naramdaman ay ang malakas na pagbagsak ng kanyang katawan sa basang semento. At pagkatapos, wala na. Unti-unti, bumalik ang kanyang malay. Ang una niyang naramdaman ay ang init. Hindi na ang lamig ng ulan. May kumot na nakabalot sa kanya. Nakahiga siya sa isang simpleng papag. Ang pangalawa ay ang amoy. Amoy ng mainit na sabaw. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nasa isang maliit at simpleng silid siya. Sa tabi ng kanyang higaan, sa isang maliit na mesa, ay may isang mangkok ng bagong lutong lugaw. Mainit pa, umuusok pa, at sa tabi ng mesa, nakaupo sa isang silya ay isang babae. Mahaba ang buhok nito at ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, isang klase ng pag-aalala na matagal nang hindi nakikita ni Marco. Hindi ito tingin ng pagkamuhi. Hindi ito tingin ng pagkadismaya. Ito ay tingin ng purong awa at kabutihang loob. Gising ka na pala? Mahinang sabi ng babae. Kumusta ang pakiramdam mo? Si Althea. Hindi niya alam kung paano niya nalaman, pero sigurado siyang ang babaeng nasa harapan niya ay si Althea. Mayroong kakaibang kapanatagan sa presensya nito. Isang init na higit pa sa init ng kumot na nakabalot sa kanya. Sino ka? Tanong ni Marco. Ang boses ay paos at mahina. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ng babae. Ako si Althea. Ikaw, anong pangalan mo? Nag-atubili si Marco. Ang pangalang Marco Reyes ay may bigat. May kasama itong kwento ng kayabangan, ng pagkabigo, ng isang pamilyang kanyang sinaktan. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, ikinahiya niya ang kanyang pangalan. Marco? Simpleng sagot niya. Iniwas ang tingin. Marco. Inulit ni Althea na parang tinitimbang ang tunog niyon. Kumain ka muna, Marco. Kanina ka pa walang malay. Gutom na siguro ang mga alaga mo sa tiyan. Kinuha niya ang mangkok ng lugaw at inabot ito sa kanya. Ang mga kamay ni Marco ay nanginginig pa rin, kaya't tinulungan siya ni Althea na hawakan ito. Habang kumakain, walang nagsasalita sa kanila. Tanging ang tunog lang ng kutsarang tumatama sa mangkok ang maririnig.
Hindi ito ang pinakamasarap na lugaw na natikman ni Marco sa buong buhay niya, ngunit ito ang pinakamahalaga. Ang bawat subo ay tila nagbabalik ng lakas sa kanyang nanghihinang katawan at sa paraang hindi niya maipaliwanag sa kanyang kaluluwa. Pagkatapos niyang kumain, ikinuwento ni Althea ang nangyari. Nakita raw siya ng isa sa mga customer nito na nakahandusay sa labas. Kaya't nagpatulong siyang ipasok siya sa loob. Pinalitan niya ang basang damit ni Marco ng mga lumang damit ng kanyang yumaong ama. Pasensya na kung yan lang ang naisuot ko sa'yo, sabi ni Althea, bahagyang nahihiya. Medyo maluwag siguro. Tiningnan ni Marco ang kanyang suot. Isang lumang t-shirt na may butas sa may balikat at isang shorts na pinaglumaan na ng panahon. Napangiti siya ng mapait. Ang dating Marco Reyes na nagsusuot lang ng mga branded na damit ay heto ngayon, suot ang damit ng patay. Isang malaking kabalintunaan. Salamat. Bulong ni Marco. Iyon yata ang pinakasinserong salamat na lumabas sa kanyang bibig. Kinabukasan, nanumbalik na ang lakas ni Marco. Panahon na para umalis. Ngunit saan siya pupunta? Wala siyang babalikan. Wala siyang patutunguhan. Lumabas siya mula sa maliit na silid. Ang karinderya ay abala na. Si Althea ay parang isang mananayaw. Mabilis na kumikilos sa pagitan ng mga lamesa, pagkuha ng order, at pagsisilbi ng pagkain. Pero ang ngiti ay hindi nawawala sa kanyang mga labi. Pinanood siya ni Marco. Pinanood niya ang dignidad sa bawat pagpunas ni Althea ng mesa. Ang saya sa bawat salamat na natatanggap niya mula sa mga customer. Mga bagay na hindi kailanman inisip ni Marco na pahalagahan. Nang medyo humina na ang mga tao, nilapitan siya ni Althea. Aalis ka na ba? Tanong nito. Tumango si Marco. Kailangan ko na sigurong umalis. Salamat sa lahat. Saan ka pupunta? Hindi siya nakasagot. Nakita ni Althea ang kawalan sa kanyang mga mata. Huminga ito ng malalim. Kung gusto mo, pwede kang manatili muna dito. Kailangan ko ng tulong sa paghuhugas ng mga plato. Hindi malaki ang sweldo, pero may libreng pagkain at may matutulugan ka. Natigilan si Marco. Tagahugas ng plato? Siya? Ang isang Marco Reyes? Ang una niyang reaksyon ay tanggihan ito. Ang kanyang orgulyo ay sumisigaw, ngunit ang kumakalam niyang tiyan at ang kawalan ng pagpipilian ay mas malakas na sumisigaw. At may isa pang dahilan. Ang manatili. Ang manatili malapit sa babaeng ito na nagpakita sa kanya ng kabaitan nang wala siyang maiaalok na kapalit. Dahan-dahan, tumango siya. Ang unang araw niya bilang tagahugas ng plato ay isang impyerno. Ang kanyang mga kamay, na sanay lang humawak ng manibela ng kotse at mga baraha, ay hindi sanay sa magaspang na espongha at mainit na tubig. Ang sebo mula sa mga plato ay nandidiri sa kanya. Ang dami ng hugasin ay tila walang katapusan. Ilang beses niyang gustong sumuko, itapon ang espongha at mag-walk out. Ngunit sa tuwing nararamdaman niya iyon, titingin siya sa labas ng kusina at makikita niya si Althea, pagod pero nakangiti pa rin. At ang pagod na iyon ay nagbibigay sa kanya ng kahihiyan. Nagbibigay sa kanya ng lakas para magpatuloy. Sa pagtatapos ng araw, ang kanyang mga braso ay nangangalay at ang kanyang likod ay masakit. Basang-basa siya ng pawis at tubig. Umupo siya sa isang bangkito sa likod ng karinderya. Nakatingin sa kanyang mga kamay na ngayon ay may mga kalyo na. Mahirap pa? Napalingon siya. Si Althea, may dalang 2 baso ng malamig na tubig. Inabot nito ang isa sa kanya. Medyo. Pag-amin ni Marco. Umupo si Althea sa tabi niya. Salamat sa tulong mo, Marco. Malaking bagay yon. Hindi niya pinansin ang pagiging arogante ni Marco noong una. Hindi niya hinusgahan ang nakaraan nito na halatang magulo. Tinanggap niya lang kung sino siya sa kasalukuyan, isang taong nangangailangan ng tulong. Tahimik silang uminom ng tubig
nakatingin sa papalubog na araw. Maya-maya, tahimik na inilapag ni Althea ang isang plato ng mainit na adobo at kanin sa tabi ni Marco, ang paborito niyang ulam. Ang ulam na niluto ni Isabel noong gabing umalis siya. Para sa'yo, sweldo mo, para sa araw na to, sabi ni Althea. Ngumiti at pumasok na sa loob. Naiwan si Marco na mag-isa, nakatingin sa plato ng pagkain. Ang amoy niyon ay nagbalik sa kanya sa hapagkainan ng kanilang pamilya. Naalala niya ang galit, ang sigawan, ang sakit. Kumuha siya ng isang subo. Habang nginunguya, isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa kanin. Pagkatapos ay isa pa at isa pa, hanggang sa ang kanyang mga balikat ay nayanig na sa isang tahimik na pag-iyak. Umiiyak siya hindi dahil sa pagod. Umiiyak siya para sa pamilyang kanyang tinalikuran at para sa kabaitang hindi niya inaasahang matatagpuan sa kusina ng isang estranghero. Lumipas ang mga linggo na naging buwan. Ang paghuhugas ng plato ay naging isang routine para kay Marco. Ang dating pagkadiri ay napalitan ng pagtanggap at ang pagtanggap ay unti-unting naging isang uri ng kapayapaan. Sa bawat platong kanyang kinikiskis, para niyang kinikiskis din ang dumi at grasa ng kanyang nakaraan. Natuto siyang gumising ng maaga, bago pa sumikat ang araw, para tulungan si Althea sa pamamalengke. Natuto siyang magbuhat ng mabibigat na sako ng bigas at mga kahon ng gulay. Ang kanyang mga braso, na dati payat, ay nagsimulang magkaroon ng laman at hubog. Ang kanyang balat, na dati maputi, ay medyo umitim dahil sa araw. Ang prinsipe ay nagiging isang tunay na lalaki. Higit sa lahat, natutunan niyang pagmasdan si Althea. Nakikita niya kung paano ito nakikipagtawaran sa palengke nang may ngiti, kung paano nito tinatandaan ang paboritong ulam ng bawat suki. Kung paano ito pasimpleng naglalagay ng dagdag na kanin sa plato ng mga estudyanteng halatang kapos sa pera. Si Althea ay hindi lang nagtitinda ng pagkain. Naghahain siya ng kabaitan at sa bawat araw na lumilipas, ang paghanga ni Marco ay lumalalim at nagiging isang bagay na mas mainit. Isang bagay na nagpapakaba sa kanyang dibdib sa tuwing nagtatama ang kanilang mga mata sa masikip na kusina. Isang hapon, habang nagpapahinga sila sa likod ng karinderya, isang lamesang kahoy ang bumigay. Luma na ito at marupok na ang mga paa. Akmang itatapon na ito ni Althea nang pigilan siya ni Marco. Teka, ako na ang bahala dyan, sabi niya. Kumuha siya ng ilang gamit, martilyo, pako, at ilang retasong kahoy. Sa loob ng isang oras, habang pinapanood siya ni Althea, maingat niyang inayos ang sira, kuminis muli ang ibabaw nito, at ang mga paay naging matatag. Hindi perpekto, pero mas matibay kaysa dati. Wow! Namamanghang sabi ni Althea. Hindi ko alam na marunong ka palang magkarpintero. Nagkibit balikat lang si Marco. Pilit na itinatago ang ngiti. May mga natutunan din ako kay Papa noon. Iyon ang unang pagkakataon na nabanggit niya ang kanyang pamilya mula nang dumating siya. Isang maliit na hakbang. Salamat, Marco. Akala ko, wala nang pag-asa to. Walang bagay na walang pag-asa, sagot ni Marco. At sa pagkakataong iyon, hindi lang ang lamesa ang kanyang tinutukoy. Isang araw, habang nagwawalis siya sa labas, napatigil siya at napatitig sa langit. Isang eroplano ang dumaan, nagiiwan ng puting marka sa asul na kalawakan. Napangiti siya, ang lalim yatang ang iniisip natin. Ah, sabi ni Althea na lumabas pala para magtapon ng basura. Wala naman, sagot ni Marco. Naalala ko lang, noong bata ako, gusto kong maging piloto. Talaga? Umupo si Althea sa isang bangkito at tiningnan din ang langit. Bakit hindi mo tinuloy? Nag-iwas ng tingin si Marco. Maraming nangyari. Ibang landas ang tinahak ko. Ang landas ng katamaran
ng bisyo, ng pagkasira. Alam mo, sabi ni Althea, hindi porket naligaw ka ng landas, hindi ka na pwedeng bumalik at humanap ng bagong daan. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Marco. Sa lahat ng taong nakilala niya, si Althea lang ang nagsabi sa kanya na may pag-asa pa, na kaya pa niyang magbago. Kinagabihan, hindi makatulog si Marco. Ang imahe ng eroplano at ang mga salita ni Althea ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Ang pangarap na matagal na niyang ibinaon sa limot ay muling nabuhay. Kinabukasan, maaga siyang gumising. Nagpaalam siya kay Althea na may pupuntahan lang sandali. Naglakad siya papunta sa pinakamalapit na internet cafe. Ginamit niya ang kaunting perang naipon niya mula sa kanyang sweldo para mag-research. Hinanap niya ang mga flight school na malapit sa Clark. Mga requirements, mga bayarin. Bumalik siya sa karinderya na may dalang pag-asa at takot. Pag-asa na baka posible pa, at takot na baka hanggang pangarap na lang ang lahat. Nadatnan niyang nag-iisa si Althea sa kusina. Naghihiwa ng mga gulay. Mukhang pagod ito. Althea. Tawag niya. Lumingon ito. At sa ilalim ng ilaw ng bombilya sa kusina, nakita ni Marco kung gaano ito kaganda. Marco, akala ko kung saan ka na nagpunta. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Itinigil ni Althea ang kanyang ginagawa at hinarap siya. Ano yon? Hindi alam ni Marco kung saan magsisimula. Pero ibinuhos niya ang lahat, ang pangarap niya. Ang nakita niya sa internet, ang pagnanais niyang subukang muli. Habang nagsasalita siya, nakikinig lang si Althea. Walang paghuhusga, walang pagtawa. Tanging pag-unawa lang ang nasa mga mata nito. Nang matapos siya, lumapit ito sa kanya. Inabot nito ang isang papel na nakatupi mula sa bulsa ng kanyang apron. Binuksan niya ito at ibinigay kay Marco, isang brochure mula sa isang flight school. Kaninang umaga, pagkaalis mo, may dumaan ditong estudyante mula dyan, paliwanag ni Althea. Naalala kita, kaya humingi ako. Napatitig si Marco sa brochure, pagkatapos ay kay Althea. Ang babaeng ito, na halos hindi pa niya kilala, ay naniniwala sa kanya. Naniniwala sa isang pangarap na kahit siya mismo ay hindi sigurado kung kaya niyang abutin. Sa sobrang pasasalamat, sa sobrang emosyon na boom, tinalikuran niya silang lahat. Padabog siyang pumasok sa kanyang kwarto. Hinablot ang isang bag at walang ingat na inilagay doon ang ilang mamahaling damit, relo, at lahat ng bagay na sa tingin niya ay may halaga para sa dibdib niya. Hindi niya namalayan ang sarili. Humakbang siya palapit at sa isang iglap, niyakap niya si Althea. Mahigpit. Puno ng kahulugan. Natigilan si Althea. Ang hawak niyang kutsilyo ay muntik nang mahulog sa sahig. Ramdam niya ang panginginig ng mga balikat ni Marco. Ramdam niya ang init ng katawan nito. Ang kabog ng dibdib nito na halos kasabay ng sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na may yumakap sa kanya ng ganoon katagal mula nang mamatay ang kanyang mga magulang. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang mga kamay at marahang hinaplos ang likod ni Marco. Isang yakap ng pag-unawa. Isang yakap na nagsasabing, "Nandito lang ako." Nang bumitaw si Marco, ang mga mata niya ay namumula. "Salamat, Althea." Halos pabulong niyang sabi, "Salamat sa paniniwala mo." Hindi na nila kailangan pang magsalita. Sa sandaling iyon, sa gitna ng amoy ng bawang at sibuyas sa maliit na kusina, isang bagong ugnayan ang nabuo. Higit pa sa amo at katulong. Higit pa sa magkaibigan. Isang bagay na pareho nilang nararamdaman, ngunit hindi pa nila kayang pangalanan. Habang naghahanda sila ng pananghalian, nagtama ang kanilang mga kamay habang pareho nilang inaabot ang sandok. Isang kislap ng kuryente ang tila dumaloy sa kanilang balat. Mabilis nilang binawi ang kanilang mga kamay
parehong namumula, parehong nag-iiwasan ng tingin. Ang simpleng kusina ay biglang napuno ng isang matamis at nakakakabang tensyon. Ang tawag dito ay kilig. Ngunit ang matamis na sandaling iyon ay biglang naputol. Isang malakas na busina ng kotse ang narinig mula sa labas. Hindi ito tunog ng ordinaryong sasakyan. Tunog ito ng isang mamahaling sasakyan. Sinundan ito ng pagbukas ng pinto at mga yabag na may tiwala sa sarili. Maya-maya, isang anino ang tumabon sa pasukan ng karinderya. Isang lalaking matangkad at makisig ang pumasok. Nakasuot ito ng mamahaling polo shirt at slacks. Ang kanyang buhok ay maayos na nakagisnan at sa kanyang pulso ay may kumikinang na relo. May dala siyang isang malaking bouquet ng mga rosas. "Althea?" Bati ng lalaki. Ang boses ay malambing at puno ng kumpiyansa. "I missed you. Kaya dumaan ako para yayain kang mag-dinner mamaya." Napatingin si Marco mula sa kusina. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Althea. Isang ngiti, ngunit may bahid ng pagkapilit. "Anton," sagot ni Althea. "Ano ka ba? Nagabala ka pa?" "Hindi abala yon pagdating sa'yo," sabi ni Anton. Inilapag ang mga bulaklak sa isang mesa at lumapit kay Althea. "So ano? Susunduin kita mamayang 7:00?" Ang tingin ni Anton ay napadako sa likod ni Althea, sa may pintuan ng kusina. Nakita niya si Marco, na nakatayo doon, pawisan, at nakasuot ng lumang t-shirt. Tinaasan siya nito ng kilay, isang tingin na puno ng pagtataka at bahagyang pagmamaliit, na para bang nagtatanong, "At sino namang basagulero to?" Bumaling si Anton pabalik kay Althea. "May bago ka palang katulong?" Ang salitang katulong ay tumama kay Marco, na parang isang malakas na sampal. Totoo naman, iyon naman talaga ang trabaho niya. Ngunit nang manggaling ito sa bibig ni Anton, kasama ang mapanliit na tingin, naramdaman ni Marco ang pagbabalik ng dati niyang orgulyo. Isang damdaming matagal na niyang ibinaon. Siya si Marco. Mabilis na pagtatama ni Althea, tila naramdaman ang tensyon. "Katrabaho ko siya dito, Anton." "Ah, katrabaho," inulit ni Anton. Isang mapanuksong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Lumapit ito kay Marco at inilahad ang kamay. "Anton, it's a pleasure." Nag-aalangan man ay tinanggap ni Marco ang kamay nito. Ang pagkakahawak ni Anton ay mahigpit, halos mapiga ang kanyang mga buto. Ito ay isang pagpaparamdam ng dominasyon, isang hamon na walang salitang binibitawan. Narinig ko kasing mahilig si Althea tumulong sa mga taong nangangailangan, sabi ni Anton. Hindi pa rin binibitawan ang kamay ni Marco. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya, sinusuri, hinuhusgahan, isang napakabuting puso. Hindi ba? Sa wakas, binitawan din ni Anton ang kamay niya. Binalingan nito si Althea. "So, ano na, Thea? Dinner later?" Bago pa man makasagot si Althea, sumingit na si Marco. "Marami pa kaming gagawin dito. Mag-inventory kami mamaya." Isang kasinungalingan, pero iyon ang unang pumasok sa kanyang isip. Ang ideya na makasama ni Althea ang lalaking ito sa isang hapunan ay nagdulot ng isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Selos. Ngayon niya lang ito naramdaman ng ganito katindi. Tumingin sa kanya si Anton. Ang ngiti sa labi ay nawala. Napalitan ng inis. "Hindi ikaw ang kausap ko. Parte ako ng kusina ni Althea." Matatag na sagot ni Marco. "Kaya kung may gagawin dito, kasama ako doon." Nagulat si Althea sa pagsagot ni Marco. Ngunit may bahagi sa kanya na natuwa. Sa unang pagkakataon, may isang taong handang tumayo para sa kanya. Ngumisi lang si Anton. Matapang. "I like that." Tumingin ito pabalik kay Althea. "Sige, kung busy ka ngayon, bukas na lang o sa susunod na araw.
Hindi ako titigil hanggat hindi ka pumapayag. Hinalikan nito si Althea sa pisngi bago umalis. Ngunit bago tuluyang lumabas, humarap itong muli kay Marco. Ingatan mo si Althea! Ah, sabi nito, napaka-espesyal niya. Sayang naman kung mapupunta lang siya sa isang wala. Pagkasabi niyon, tuluyan na itong umalis. Iniwan ang isang mabigat at hindi komportableng katahimikan. Sa mga sumunod na araw, naging regular na bisita si Anton. Palagi itong may dalang regalo, bulaklak, tsokolate, mga bagay na hindi kayang bilhin ni Marco. At sa bawat pagdalaw nito, palagi itong may mga pahiwatig na salita para kay Marco. Mga paalala na siya ay isang hamak na katulong lamang, habang si Anton ay isang matagumpay na negosyante. Nagsimulang mag-imbestiga si Marco. Sa tuwing may pagkakataon, tinatanong niya ang mga suki tungkol kay Anton. Nalaman niyang si Anton pala ang anak ng pinakamayamang tao sa kanilang lugar, isang don. At ang negosyo ng pamilya nila? Pagpapautang. Isang gabi, habang nag-uusap sila ni Althea, sinubukan niyang buksan ang usapan. Mukhang seryoso sa'yo si Anton, sabi ni Marco. Pilit na ginagawang kaswal ang tono. Mabait naman si Anton, sagot ni Althea. Matagal na siyang nanliligaw. Pero, ewan ko. May kulang. Masyado siyang perpekto. Pag-amin ni Althea. Tumingin ito kay Marco. Hindi katulad mo. Ang simpleng pangungusap na iyon ay sapat na sana para bigyan ng lakas ng loob si Marco. Ngunit ang anino ng kanyang nakaraan ay mas malakas. Isang araw, habang nasa palengke si Marco, nagkataong nandoon din si Anton. Marco, pare, bati nito. Inakbayan siya na parang matalik silang magkaibigan. May pag-uusapan lang tayo sandali. Dinala siya ni Anton sa isang sulok. Alam mo, bilib ako sa'yo. Mula sa pagiging prinsipe ng mga reyes, heto ka ngayon tagabuhat ng gulay. Ang laki ng ibinagsak mo. Nagyelo si Marco. Paano? Paano nalaman ni Anton? Huwag kang magulat. Tumawa si Anton. Maliit lang ang mundo. At ang ama ko. Kilala niya ang lahat ng may utang sa kanya sa buong Pampanga. Lalo na ang malalaking isda. Tulad ng pamilya mo. Biglang nag-ugnay ang lahat sa isip ni Marco. Ang yaman ng pamilya ni Anton. Ang negosyo nilang pagpapautang. Ang don. Ang ama mo. Ang ama mo. Si Don. Rafael. Nanginginig na tanong ni Marco. Isang malapad na ngiti ang sumilay sa mukha ni Anton. The one and only. Tumingin ito sa kanya ng seryoso. Kaya pakinggan mo ako, Marco Reyes. Layuan mo si Althea. Hindi siya para sa'yo. Isang pagkakamali ka lang na dumaan sa buhay niya. Bago pa malaman ng lahat kung sino ka talaga, bago pa malaman ni Althea na ang lalaking kinahuhumalingan niya ay isang talunang sugarol na tinalikuran ang sariling pamilya, umalis ka na. Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Marco. Ang kanyang pinakamasamang bangungot ay nagkakatotoo. Ang nakaraan na pilit niyang tinatakasan ay hindi lang humahabol sa kanya. Ito na ngayon ay nasa kanyang harapan. Nagbabanta na sirain ang nag-iisang magandang bagay na nangyari sa buhay niya. Kapag hindi ka lumayo, pagbabanta ni Anton, ako mismo ang magsasabi sa kanya ng lahat at sisiguraduhin kong pati ang pamilya mo madadamay sa kahihiyan. Tinalikuran siya ni Anton. Naiwan si Marco na nakatayo sa gitna ng palengke, hindi makagalaw. Ang ingay ng mga tao ay tila nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib at ang mga salita ni Anton na umuulit-ulit sa kanyang isipan. Takot. Iyon ang naramdaman niya. Takot na baka sa isang iglap, mawala si Althea. Mawala ang kanyang bagong simula. Nang gabing iyon, habang naghuhugas ng mga huling plato, nakatanggap siya ng isang text message
mula sa isang hindi rehistradong numero. Binuksan niya ito. Isa itong litrato. Litrato ni Althea na nag-aayos ng mga upuan sa loob ng karinderya. Kinunan mula sa labas, mula sa dilim. Sinundan ito ng isang mensahe. Nanonood lang ako. Naghihintay. TikTok Marco Reyes. Ang litrato at ang mensahe ay nagtanim ng yelo sa puso ni Marco. Hindi na lang ito isang simpleng banta. Ito ay isang pagpaparamdam na kaya siyang abutin ni Anton anumang oras, na kaya nitong saktan si Althea kung gugustuhin nito. Sa mga sumunod na araw, naging balisa si Marco. Naging matamlay. Ang dating sigla na nagsisimula ng bumalik sa kanya ay biglang naglaho. Nagsimula siyang iwasan si Althea. Kapag kinakausap siya nito, matipid ang kanyang mga sagot. Hindi na siya sumasabay dito kumain. Naramdaman agad ni Althea ang pagbabago. Ang init sa pagitan nila ay napalitan ng isang pader ng yelo na si Marco mismo ang nagtayo. May problema ba, Marco? Tanong ni Althea. Isang gabi, hindi na natiis ang pananahimik nito. May nagawa ba akong mali? Umiling lang si Marco, hindi makatingin ng diretso sa mga mata nito. Wala. Pagod lang siguro ako. Hindi ka lang pagod, Marco. Iniiwasan mo ako, sabi ni Althea. May sakit sa kanyang tinig. Kung may problema, sabihin mo sa akin. Akala ko ba magka-partner tayo dito? Ang salitang partner ay lalong nagpahirap sa kalooban ni Marco. Paano siya magiging partner ni Althea kung siya mismo ang maglalagay dito sa kapahamakan? Ang pinakamagandang gawin ay lumayo. Tulad ng sinabi ni Anton, iyon ang tamang gawin. Ngunit sa tuwing naiisip niyang iwanan si Althea at ang kusina, parang may kung anong pumipigil sa kanya. Ang pag-alis ay nangangahulugang pagsuko at pagbabalik sa dati. Pagtanggap na isa nga siyang talunan. Hindi na ngayon. Isang gabi, nakita ni Althea ang isang bagay na nagpakumpirma sa kanyang mga hinala. Gising pa siya ng hating gabi na nang may marinig siyang ingay sa labas. Sumilip siya sa bintana at nakita niya si Marco, palabas ng gate. Sinundan niya ito ng palihim. Nakita niya si Marco na pumasok sa isang construction site sa kabilang kanto. Doon, sa ilalim ng nag-iisang ilaw ng poste, nakita niya itong nagbubuhat ng mga sako ng semento at mga hollow blocks kasama ng iba pang mga trabahador. Isang night shift job, isang trabahong lihim niyang ginagawa para makadagdag sa kanyang ipon. Doon naintindihan ni Althea, hindi siya iniiwasan ni Marco dahil sa galit. Iniiwasan siya nito dahil may pinagdadaanan itong laban na hindi nito masabi sa kanya. Kinabukasan, hinarap niya ito. Nakita kita kagabi, Marco. Panimula niya. Natigilan si Marco. Althea, bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit mo kailangang gawin yon? Papatayin mo ang sarili mo sa pagod. Sa wakas, gumuho ang pader na itinayo ni Marco. Dahil kailangan kong makaipon, pag-amin niya, para sa flight school. Para patunayan na hindi ako isang wala, Althea. Para patunayan na karapat-dapat ako. Hindi niya na ituloy ang huling salita. Sa'yo. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa akin, Marco. Matagal na kitang tanggap. Lumapit si Althea at hinawakan ang magaspang na kamay ni Marco. Pero kung ito ang laban na gusto mong tahakin, hindi ka nag-iisa. Nandito ako. Ang mga salitang iyon ang nagbigay kay Marco ng lakas na matagal na niyang hinahanap. Tama si Althea. Hindi na siya nag-iisa. Kinabukasan, may bago ng determinasyon sa mga mata ni Marco. Nagpatuloy siya sa 2 trabaho. Ngunit ngayon, alam na ni Althea. Dinadalhan siya nito ng pagkain at kape sa construction site. Ang bawat pag-aalala ni Althea ay nagsisilbing gasolina para sa kanyang pagod na katawan. Isang hapon, muling dumating si Anton
May dalang isang mamahaling kuwintas para kay Althea. Anton, salamat. Pero hindi ko to matatanggap, sabi ni Althea dahan-dahang isinara ang kahon. Ito ang unang pagkakataon na direkta niyang tinanggihan ang regalo nito. Bakit? Nagtatakang tanong ni Anton. Dahil hindi materyal na bagay ang basehan ng pagtingin ko sa isang tao. Ang mga mata ni Althea ay pasimpleng sumulyap kay Marco, na nagpupunas ng mesa sa di kalayuan. Naintindihan ni Anton ang ibig sabihin noon. Nag-igting ang kanyang panga. Nilapitan niya si Marco. Mukhang hindi ka nakikinig sa usapan natin, mahinang sabi ni Anton. Ngunit ngayon, iba na ang Marco na kaharap niya. Tumingin ito sa kanya ng diretso, walang bahid ng takot. Narinig kitang mabuti, sagot ni Marco. At ito ang sagot ko. Si Althea ay hindi isang premyo na pwedeng pag-agawan, at lalong hindi siya isang bagay na kaya mong takutin para makuha mo. Kung gusto mong makuha ang respeto niya, patunayan mo sa paraang tama, hindi sa paraang duwag. Ano ang sinabi mo? Nagbabantang tanong ni Anton. Ang pag-ibig. Hindi minamanipula. Pagpapatuloy ni Marco. Ang boses ay kalmado, pero matatag. Pinaghihirapan yan. At si Althea, siya ang dahilan kung bakit handa akong maghirap, handa akong magbago. Natameme si Anton. Hindi niya inaasahan ang ganitong pagsagot mula sa isang taong inaakala niyang durog na. Tinalikuran niya ito at umalis ng walang imik. Ngunit ang galit sa kanyang mga mata ay nangangako ng ganti. Nang gabing iyon, habang nagsasara na sila ng karinderya, nagulat sila ng isang itim na van ang huminto sa tapat. Bumukas ang pinto nito at mula sa loob, isang pamilyar na anino ang lumabas. Medyo may edad na, may dalang tungkod, at may mga matang kasing lamig ng yelo. Si Don Rafael, kasama niya ang dalawang malalaking lalaki. Pumasok sila sa loob ng karinderya na para bang pag-aari nila ito. Magandang gabi, bati ni Don Rafael. Ang boses ay puno ng pait. Aba, tingnan mo nga naman ang pagkakataon, ang paborito kong mangungutang at ang bago niyang tagapagtanggol. Ang presensya ni Don Rafael sa loob ng maliit na karinderya ay tila humigop sa lahat ng hangin. Si Marco ay nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila nagyelo. Ang lahat ng takot na pilit niyang nilalabanan ay nagbalik ng sabay-sabay. May kailangan po ba kayo, Ginoo? Tanong ni Althea, bagamat nakakaramdam ng kaba. Pinilit niyang maging matatag. Humarang siya sa pagitan ni Don Rafael at ni Marco. Isang maliit na kalasag laban sa isang dambuhala. Isang mapanlibak na tawa ang kumawala kay Don Rafael. Ginoo? Gusto ko yan! Itinukod nito ang kanyang baston. Ang kailangan ko ay nasa likod mo, Ineng. Mayroon siyang pagkakautang sa akin. Isang malaking pagkakautang. Wala siyang pera. Mabilis na sagot ni Althea. Pero nagtatrabaho siya. Kung ano man ang utang niya, hayaan niyo siyang bayaran iyon ng paunti-unti. Hindi pera ang habol ko ngayong gabi, sabi ni Don Rafael. Ang mga mata ay matalim na nakatitig kay Marco. Isang leksyon lang. Isang paalala na hindi niya matatakasan ang kanyang mga pagkakamali. Ikinumpas niya ang kanyang kamay. Ang dalawang alalay niya ay nagsimulang maglakad palapit kay Marco. Ngunit bago pa sila makalapit, ginawa ni Althea ang isang bagay na hindi inaasahan ng lahat. Dumampot siya ng isang walis tingting. Subukan ninyong humakbang, buong tapang niyang sabi. Itinutok ang walis sa mga lalaki. Ito ang pamamahay ko. Walang sino man ang gagawa ng gulo dito. Kung hindi kayo aalis, tatawag ako ng mga pulis at ng buong barangay. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. Ang kanyang tapang ay hindi nakabase sa lakas, kundi sa prinsipyo. Natigilan ang mga tauhan ni Don Rafael. Maging ang matanda ay nagulat. Sanay siyang kinatatakutan. Ngayon lang may isang babaeng may hawak na walis tingting ang humamon sa kanya.
Tinitigan ni Don Rafael si Althea ng matagal. Pagkatapos ay kay Marco. Isang ngisi ang muling sumilay sa kanyang labi. Mukhang nakahanap ka nga ng aalaga sa'yo, bata. Sige, pagbibigyan kita. Sa ngayon, tinalikuran niya ang mga ito at naglakad palabas. Bago pumasok sa van, humarap siyang muli. Tandaan mo, Marco Reyes, ang utang ay utang at laging may paraan para maningil. Nang makaalis na ang van, noon lang nang hina ang mga tuhod ni Althea, nabitawan niya ang walis. Sinalo siya ni Marco bago pa siya matumba. Althea, ayos ka lang? Nag-aalalang tanong ni Marco. Tumango si Althea, humihinga ng malalim. Salamat sa Diyos. Umalis na sila. Tumingin siya kay Marco. Sino ba talaga sila, Marco? Ano ang nakaraan mo? Sa sandaling iyon, alam ni Marco na hindi na niya ito pwedeng itago. At kaya, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng karinderya, ikinuwento niya ang lahat, ang pagiging prinsipe, ang mga utang, ang pag-alis sa kanilang bahay, ang pagkasira ng kanyang pamilya. Walang siyang itinira. Habang nagsasalita siya, nakikinig lang si Althea. Walang paghuhusga, walang galit, tanging lungkot at pag-unawa lang ang nasa kanyang mga mata. Nang matapos si Marco, ang luha ay dumadaloy na sa kanyang mga pisngi. Patawad, Althea. Nagsinungaling ako. Maiintindihan ko kung gusto mo na akong umalis. Umiling si Althea. Hinawakan niya ang pisngi ni Marco at pinunasan ang kanyang mga luha. Ang narinig ko ay hindi kwento ng isang talunan, Marco. Ang narinig ko ay kwento ng isang taong naligaw, pero ngayon ay gustong mahanap ang tamang daan pabalik. At gusto kitang samahan sa daang yan. Ang mga salitang iyon, ang pagtanggap na iyon, ang nagbigay kay Marco ng huling piraso ng lakas na kailangan niya. Mula sa gabing iyon, wala nang makakapigil sa kanya. Lumipas ang 2 taon. Isang montage ng pagsisikap ang naganap. Si Marco, nag-aaral sa gabi. Nagtatrabaho sa construction site at sa karinderya sa umaga. Si Althea, laging nasa tabi niya. Ang kanyang inspirasyon at lakas. Nagbunga ang lahat ng kanilang pagod at sakripisyo. Dumating ang araw ng pagtatapos. Sa isang maliit na airfield, si Marco Reyes, suot ang kanyang puting uniporme ng piloto, ay tumanggap ng kanyang diploma. Ang kanyang mga mata ay naghanap sa gitna ng mga tao. At doon, nakita niya si Althea, kumakaway. Ang mga mata ay nagniningning sa luha ng kaligayahan. Pagkatapos ng seremonya, tumakbo si Marco palapit dito at niyakap ito ng mahigpit. Nagawa natin, Althea. Nagawa natin. Hindi, bulong ni Althea. Nagawa mo, Marco. Pinatunayan mo sa sarili mo na kaya mo. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw, inilabas ni Marco ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa, isang singsing. Hindi mamahalin, simple lang pero puno ng pangako. Hindi pa ito ang tamang oras para isuot mo to, sabi ni Marco. May kailangan muna akong ayusin. Kailangan kong umuwi, Althea. Kailangan kong humingi ng tawad sa kanila. At pagkatapos, babalikan kita. At sa araw na yon, isusuot ko to sa daliri mo at hindi na kita pakakawalan pa. Tumango si Althea. Ang kaligayahan ay umaapaw sa kanyang puso. Kinabukasan, dala ang kanyang diploma, ang singsing sa kanyang bulsa, at isang pusong puno ng pag-asa. Nagmaneho si Marco pauwi sa Pampanga. Habang papalapit siya sa kanilang lugar, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Inimagine niya ang reaksyon ni Kuya Leo, ang iyak ni Ate Isabel, ang ngiti sa mukha ng kanyang ama. Handa na siyang bumawi. Handa na siyang itama ang lahat. Lumiko siya sa kanilang kanto, ang pamilyar na kalsada kung saan siya lumaki. Natanaw na niya ang lote
kung saan nakatayo ang kanilang bahay. Ngunit paghinto niya ng sasakyan, ang lahat ng pag-asa sa kanyang dibdib ay biglang gumuho at naging abo. Ang bahay nila, wala na ito. Sa kinatatayuan nito, isang bakanteng lote na lang ang natira. Matataas ang mga damo. May nakatayo sa gitna nito na isang luma at kinakalawang na karatulang gawa sa yero. Property sold. Natulala si Marco. Hindi, hindi maaari. Baka nagkamali lang siya ng kanto. Ngunit kilala niya ang puno ng mangga sa tabi ng lote. Ang puno kung saan siya nahulog noong bata siya. Isang matandang babae. Ang dati nilang kapitbahay. Ang napadaan at nakakilala sa kanya. Marco, iho, ikaw na ba yan? Gulat na tanong ng matanda. Diyos ko, umuwi ka na pala. Ang ate mong si Isabel. Nako, kaawa-awa naman ang batang yon. Doon na lang siya nagtitinda sa palengke, sa may bagsakan ng gulay. Ang bawat salita ng matandang kapitbahay ay parang martilyong paulit-ulit na pumupukpok sa ulo ni Marco. Palengke? Si Ate Isabel niya? Ang ate niyang may-ari ng isang maliit ngunit matagumpay na bake shop na nangangarap na magkaroon ng sariling cafe balang araw, ay nagtitinda na lang ngayon sa bagsakan ng gulay. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Nagpasalamat siya sa matanda at halos paliparin niya ang sasakyan patungo sa palengke. Ang ingay, ang amoy, ang siksikan ng mga tao lahat ay tila nagpapabagal sa kanya. Iniwan niya ang sasakyan at tumakbo, hinahanap ang bagsakan. At doon, sa isang maliit na pwesto sa sahig na semento, sa gitna ng mga bunton ng kamatis at sibuyas, nakita niya ito, si Isabel. Ang buhok nitong dati laging maayos ay nakatali lang ng simple. Ang balat nitong makinis ay medyo maitim na dahil sa araw. Ang mga kamay nitong dati sanay lang sa harina at asukal ay may mga kalyo na. Mukha itong pagod. Mukha itong mas matanda ng 10 taon. Ate, isang salita lang ang lumabas sa bibig ni Marco, ngunit sapat na iyon. Dahan-dahang lumingon si Isabel. Nang makita niya kung sino ang tumawag, ang hawak niyang isang tumpok ng sitaw ay nahulog at kumalat sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. At pagkatapos ay unti-unting napuno ng mga luha. Marco? Hindi makapaniwalang bulong niya, tumakbo si Marco palapit at walang sabi-sabing niyakap ang kapatid. Naramdaman niya kung gaano kapayat ang katawan nito. Naramdaman niya ang panginginig nito habang nagsisimula itong humagulgol sa kanyang dibdib. Bumalik ka, iyak ni Isabel. Bumalik ka, bunso. Dinala ni Marco ang kanyang ate sa isang maliit na karinderya sa loob ng palengke. Doon, sa isang mesang plastik, habang umiinom ng mainit na kape, gumuho ang mundo ni Marco sa pangalawang pagkakataon. Anong nangyari, ate? Nasaan ang bahay? Nasaan si Papa? Si Kuya? Sunod-sunod niyang tanong. Huminga ng malalim si Isabel, pinipigilan ng sarili na muling maiyak. Matagal na yon, Marco. Ilang buwan lang pagkaalis mo. Ikinuwento ni Isabel ang lahat. Ang utang pala ni Marco kay Don Rafael ay hindi lang 500,000. May mga interes pa ito, mga patong-patong na bayarin na umabot ng halos 3 milyon. Ang perang ninakaw ni Marco mula sa kanilang ama ay hindi man lang nakabawas sa kapital. Sinubukan naming kausapin si Don Rafael, sabi ni Isabel, ang boses ay nanginginig sa alaala. Nagmakaawa si Papa, pero wala siyang puso. Binigyan niya kami ng 1 buwan para bayaran ang lahat. Kung hindi, kukunin niya ang bahay at lupa. Flashback sa boses ni Isabel. Nakikita ni Marco sa kanyang isipan ang eksena. Si Don Rafael, nakaupo sa paboritong silya ng kanyang ama sa kanilang sala. Ang mga tauhan nito ay parang mga buwitreng naghihintay. Ang kanyang ama, nakaluhod, nagmamakaawa. Ang kanyang kuya Leo, nakatayo sa isang tabi,
Ang mga kamao ay nakakuyom sa walang magawang galit. Ibinenta ko ang bake shop ko. Pagpapatuloy ni Isabel. Ibinenta ni Kuya Leo ang maliit na lupa na ipinamana sa kanya ni Lolo. Ibinigay namin ang lahat ng ipon namin. Pero hindi pa rin sapat. Kulang pa kami ng mahigit 1 milyon. Isang araw, dumating na nga ang kinatatakutan nila. Pinalayas sila sa sarili nilang pamamahay. Ang mga gamit nila ay inilabas sa kalsada. Ang bahay na puno ng alaala ng kanilang ina, ang tahanan kung saan sila lumaki, ay isinara at nilagyan ng kadena. Si Papa, doon siya tuluyang nanghina. Sabi ni Isabel, ang luha ay tuluyan ng bumagsak. Nakatira siya ngayon sa bahay ni Tita Elena sa probinsya. Hindi na gaanong maganda ang kalusugan niya, Marco. Si Kuya Leo? Halos pabulong na tanong ni Marco, takot sa kung anong maririnig. Inilabas ni Isabel ang kanyang luma at basag na cellphone. Ipinakita niya kay Marco ang isang litrato. Nasa litrato si Leo, nakangiti, ngunit isang pilit na ngiti. Nasa likod niya ang isang malawak na disyerto at mga hindi pa tapos na gusali. Mas maitim ito, mas payat, at ang mga mata ay pagod para mabayaran ang natitirang utang at para may maipadala sa amin ni Papa. Sabi ni Isabel, tinanggap ni Kuya ang isang trabaho sa Middle East. Engineer ang kontrata niya, pero pagdating doon, foreman lang pala siya sa isang construction company. Mahigit 2 taon na siya doon, Marco. Isinakripisyo niya ang lahat para sa atin. Para sa'yo. Iyon na ang huling piraso nga katotohanan. Bakit? Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Humahagulgol na tanong ni Marco. Sa mga sulat mo, ate, sabi mo okay lang kayo. Sabi mo, miss ka lang namin pero ayos lang ang lahat. Hinawakan ni Isabel ang kamay niya. Dahil ayaw naming mag-alala ka pa. Dahil gusto naming tuparin mo ang mga pangarap mo. Naisip namin, sapat ng isa sa mga anak ni Mama at Papa ang nasira ang buhay. Kailangang may isang makabangon. At ikaw yon, Marco. Ikaw ang pag-asa namin. Gumuho si Marco. Doon mismo sa loob ng maingay na karinderya, napahawak siya sa kanyang dibdib at humagulgol na parang isang bata. Hindi ito iyak ng awa sa sarili. Ito ay iyak ng isang taong sa wakas ay naintindihan ang tunay na bigat ng kanyang mga kasalanan. Ang kanyang kalayaan ay katumbas ng pagkaalipin ng kanyang kapatid. Ang kanyang pangarap na lumipad ay tinustusan ng mga durog na pangarap ng kanyang buong pamilya. Habang siya ay bumabangon, sila pala ay unti-unting lumulubog sa kumunoy na siya mismo ang gumawa. Ang sakit, ang pagsisisi, walang katapusan, walang kapantay. Hindi alam ni Marco kung gaano siya katagal na umiiyak sa bisig ng kanyang ate Isabel. Ang alam niya lang, nang sa wakas ay maubos na ang kanyang mga luha. Isang bagong damdamin ang pumalit sa sakit at pagsisisi, determinasyon, isang nag-aalab na pagnanais na itama ang lahat. Gaano man ito kahirap. Ate, puntahan natin si Papa. Sabi niya, ang boses ay paos ngunit matatag. Hindi na sila nag-aksaya pa ng oras. Isinara ni Isabel ang kanyang maliit na pwesto at sumakay sila sa kotse ni Marco habang nasa biyahe. Walang masyadong nagsasalita. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay puno ng mga salitang hindi na kailangang bigkasin pa. Ang bahay ng kanilang Tita Elena ay simple lang. Nasa gitna ng isang bukirin. Payapa. Ngunit ang kapayapaang iyon ay tila kabalintunaan sa bagyong namumuo sa dibdib ni Marco. Pagbaba nila ng kotse, nakita nila agad ito. Si Mang Tomas, nakaupo sa isang tumba-tumba sa beranda, nakatingin sa malayo. Mas lalo itong pumayat. Ang dati itim niyang buhok ay halos puti na lahat. Ang kanyang mga mata ay malungkot, tila may pasan na bigat ng buong mundo. Pa, mahinang tawag ni Isabel. Dahan-dahang lumingon si Mang Tomas. Una niyang nakita si Isabel,
at isang maliit na ngiti ang namutawi sa kanyang mga labi. Ngunit nang makita niya ang lalaking nakatayo sa likod ng kanyang anak na babae, napalitan ito ng gulat, ng pananabik, ng sakit. Si Marco, ang kanyang bunsong anak, umuwi na. Dahan-dahang naglakad si Marco palapit. Ang bawat hakbang ay parang 1 kilometro ang layo. Nang nasa harapan na siya ng kanyang ama, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang lahat ng inihanda niyang salita ay naglaho, kaya't ginawa niya ang nag-iisang bagay na alam niyang tama. Lumuhod siya sa sahig na kawayan, hinawakan niya ang magaspang at nanlalamig na kamay ng kanyang ama. Inilapat ito sa kanyang noo, at doon, sa paanan ng taong pinagkaitan niya ng lahat, humagulgol siyang muli. Patawad po. Patawarin niyo po ako, Papa. Paulit-ulit niyang sabi sa gitna ng kanyang mga hikbi. Patawad po sa lahat. Walang sumagot. Naramdaman lang ni Marco ang marahang paghaplos sa kanyang buhok. Isang haplos na pamilyar. Isang haplos na puno ng pagod, ngunit puno rin ng isang pagmamahal na hindi kailanman nawala. Itinaas ni Marco ang kanyang ulo. Nakita niya ang kanyang ama. Umiiyak din ng tahimik. Anak, iyon lang ang lumabas sa bibig ni Mang Tomas. Ngunit sa isang salitang iyon, naramdaman ni Marco ang lahat. Ang pangungulila, ang sakit, at higit sa lahat, ang kapatawaran. Niyakap ni Marco ang mga tuhod ng kanyang ama. Sa sandaling iyon, ang bigat na ilang taon na niyang pasan-pasan ay tila bahagyang gumaan. Hindi pa tapos ang lahat, pero ito na ang simula. Kinagabihan, sa tulong ni Isabel, nag-set up sila ng isang video call. Sa kabilang panig ng mundo, sa isang masikip na barracks na puno ng mga double-deck na kama, isang pagod na mukha ang lumitaw sa screen ng cellphone. Si Kuya Leo. Kuya, bati ni Marco. Ang lalamunan ay tila may bara. Natigilan si Leo. Halatang hindi niya inaasahan ang tawag na iyon. At lalong hindi niya inaasahan ang mukhang makikita niya. Tinitigan niya si Marco sa screen. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng magkahalong emosyon, gulat, galit, at isang bakas ng pangungulila. Anong ginagawa mo dyan? Malamig na tanong ni Leo. Hindi sumagot si Marco. Sa halip, itinutok niya ang kamera sa kanilang ama na nakaupo sa tabi niya at kay Isabel. Isang pamilya, kulang ng isa. Umuwi na siya, kuya. Mahinang sabi ni Isabel. Bumuntong hininga si Leo. Ang pagod ay kitang-kita sa kanyang mukha. Mabuti naman. Kuya, ako na ang may kasalanan ng lahat. Simula ni Marco. Hindi na pinigilan ang panginginig ng kanyang boses. Alam ko na ang lahat ng sakripisyo mo. Patawarin mo ako, kuya. Patawarin mo ako sa lahat ng ginawa ko. Katahimikan. Tanging ang ingay lang ng mga kasamahan ni Leo sa barracks ang maririnig. Si Leo ay nakatitig lang sa screen. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Hindi na maibabalik ng sorry mo ang bahay natin, Marco. Sabi ni Leo. Ang boses ay patag, pero may diin. Hindi na maibabalik ng sorry mo ang mga pangarap ko na isinuko ko. Napatungo si Marco. Tinatanggap ang bawat salita na parang saksak sa kanyang puso. Tama ang kanyang kapatid. Pero, pagpapatuloy ni Leo, at sa pagkakataong ito, bahagyang nanginig ang kanyang boses. Ang sorry mo, baka yan na ang simula para maibalik ang pamilya natin. Nakita ni Marco ang pamumula ng mga mata ng kanyang kapatid sa kabilang panig ng mundo. Hindi ito galit. Ito ay luha. Dahan-dahang tumango si Leo. Mag-iingat kayo dyan. Mag-usap tayo ulit. At ibinabanan niya ang tawag. Hindi iyon ang inaasahan ni Marco, pero sapat na iyon. Ang maliit na pag-asa na ibinigay ng kanyang kapatid ay isang malaking bagay na. Bago matulog, lumabas si Marco sa beranda. Kailangan niyang tawagan ang isa pang tao. Ang taong naging dahilan ng lahat ng kanyang pagbabago. Nang sagutin ni Althea ang tawag,
Ibinuhos ni Marco ang lahat. Ang nalaman niya tungkol sa kanyang pamilya. Ang bigat, ang sakit, ang kahihiyan. Hindi ko alam kung paano ko pahaharapin ang bukas, Althea. Pag-amin niya, ang boses ay basag. Ang lahat ng pinaghirapan ko, parang wala lang, parang kulang na kulang pa rin. Hindi ako karapat-dapat para sa'yo. Hindi kita deserve. May katahimikan sa kabilang linya. Inaasahan na ni Marco na baka ito na ang katapusan. Baka ngayon na siya iiwan ni Althea. Mali ka, Marco, sabi ni Althea. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng paninindigan na tila ba nasa tabi niya lang ito. Ngayon, dahil alam mo na ang kailangan mong gawin. Ngayon, dahil handa kang harapin ang lahat ng ito, ngayon ka, mas naging lalaking karapat-dapat para sa akin. Yung Marco na minahal ko, hindi ang piloto, kundi yung Marco na natutong lumaban. Napatigil si Marco, kaya punasan mo ang luha mo. Pagpapatuloy ni Althea. Dahil bukas, may darating dyan para tulungan ka. Para sabihin sa'yo na hindi ka nag-iisa sa laban na to. Mga sino? Naguguluhang tanong ni Marco. Isang matamis na ngiti ang narinig ni Marco sa boses ni Althea. Sino pa ba? Siyempre, ang partner mo. Papunta ka dito? Hindi, Marco. Sagot ni Althea. Hindi ako papunta diyan. May narinig si Marco na tunog ng tricycle na humihinto sa tapat ng bahay ng kanyang tita. Nandito na ako. Hindi makapaniwala si Marco. Mabilis siyang tumakbo palabas ng bahay. At doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ito. Si Althea, bumababa mula sa isang tricycle. May dalang isang maliit na bag. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay parang isang bituin na nagbigay liwanag sa pinakamadilim na gabi ng buhay ni Marco. Walang salita. Tumakbo lang si Marco at niyakap ito ng mahigpit. Ibinuhos ang lahat ng kanyang pasasalamat at pagmamahal sa yakap na iyon. Paano? Tanong niya. Isinara ko muna ang kusina. Mas mahalaga ka. Simpleng sagot ni Althea. Ang pagdating ni Althea ay hindi lang nagbigay ng lakas kay Marco. Nagdala ito ng bagong simula para sa buong pamilya. Kinabukasan, ipinakilala niya si Althea sa kanyang ama at ate. Agad na gumaan ang loob ni Mang Tomas at Isabel sa dalaga. Ang kabaitan at sinseridad ni Althea ay hindi maitatago. Sa tulong at suporta ni Althea, sinimulan ni Marco ang kanyang tunay na misyon. Hindi niya ginamit ang kanyang diploma para humanap agad ng trabaho sa malalaking airline company. Sa halip, tinanggap niya ang trabaho bilang isang piloto para sa isang maliit na air cargo service na naghahatid ng mga produkto sa iba't ibang probinsya. Hindi kasing glamorous, pero ang sahod ay sapat at stable. Ang unang sweldo niya, buo niyang ibinigay kay Isabel. Para sa'yo, ate. Simulan mo ulit ang backshop mo. Kahit sa maliit na pwesto lang, umiyak na tinanggap iyon ni Isabel sa tulong ni Althea. Na magaling sa pagnenegosyo, nakahanap sila ng isang maliit na pwesto malapit sa simbahan. Muling nabuhay ang Isabel's Sweets. Ang mga sumunod na sahod ni Marco ay napunta sa pag-upa ng isang disenteng apartment para sa kanila. Inilipat niya ang kanyang ama mula sa probinsya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, muli silang nagsama-sama sa ilalim ng isang bubong. Si Althea ay madalas na nandoon, nagluluto ng paboritong pagkain ni Mang Tomas, tinutulungan si Isabel sa pag-bake, at nagiging liwanag ng kanilang bagong tahanan. Gabi-gabi, tumatawag si Marco kay Kuya Leo. Hindi na para humingi ng tawad, kundi para magkwento. Ikinukwento niya ang tungkol sa bake shop ni ate, ang pagbuti ng kalusugan ni Papa, ang tungkol kay Althea. At sa bawat kwento, unti-unting nawawala ang lamig sa boses ni Leo. Napapalitan ito ng interes.
At kung minsan, isang bahagyang tawa. Isang araw, ipinadala ni Marco ang malaking bahagi ng kanyang naipon kay Leo. Kuya, para sa'yo to. Bayad sa lahat ng isinakripisyo mo. Tumawag si Leo. Hindi ko kailangan ng pera mo, Marco. Alam ko. Kuya, pero kailangan kitang umuwi na. Kailangan ka namin dito. Kailangan ka ni Papa. Lumipas pa ang isang taon ng walang tigil na pagtatrabaho at pag-iipon. Isang araw, isang malaking sorpresa ang dumating. Isang tiket sa eroplano, pauwi, na may pangalan ni Leo Reyes. Binili ito ni Marco. Ang araw ng pag-uwi ni Leo ay puno ng kaba at pananabik. Sa airport, magkakasama silang naghintay. Si Marco, si Isabel, at si Mang Tomas, na nakaupo sa wheelchair pero may ngiti sa mga labi. At syempre, kasama nila si Althea. Nang lumabas si Leo mula sa arrival gate, mas payat pa rin, pero may bagong liwanag sa kanyang mga mata. Nakita niya ang kanyang pamilya na naghihintay. Nagtama ang kanilang mga mata ni Marco. Walang nagsalita. Naglakad lang sila palapit sa isa't isa. Ang dalawang magkapatid na minsang sinira ng galit at pagkamuhi ay nagyakap ng mahigpit sa gitna ng airport. Isang yakap ng pagpapatawad. Isang yakap ng pagtanggap. Isang yakap ng isang pamilyang muling nabuo. Makalipas ang ilang buwan, sa araw ng Pasko, naganap ang unang salo-salo ng kumpletong pamilya Reyes sa kanilang maliit na apartment. Ang hangin ay puno ng amoy ng mga luto ni Althea at ng mga cake mula sa bake shop ni Isabel. Ang tawanan ay umalingamngaw. Si Mang Tomas, masaya. Si Leo, nakikipagbiruan na kay Marco. Sa gitna ng kasiyahan, tumayo si Marco at kinuha ang kamay ni Althea. Lumuhod siya sa harap nito. Sa harap ng kanyang buong pamilya, inilabas niya ang singsing na matagal na niyang itinatago. Althea Santos, simula niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Dumating ka sa buhay ko noong ako'y nasa putikan. Tinuruan mo akong mangarap noong sumuko na ako. Tinuruan mo akong lumaban noong akala ko talo na ako. Tinuruan mo akong umuwi noong naligaw ako. Hindi mo lang ako tinulungang ayusin ang buhay ko. Tinulungan mong buuin muli ang pamilya ko. Ang luha ng kaligayahan ay dumaloy sa mga pisngi ni Althea. Ngayon, hayaan mong ako naman ang mag-alaga sa iyo habang buhay. Hayaan mong ako naman ang maging tahanan mo. Althea, will you marry me? Sa pagitan ng kanyang mga luha at sa gitna ng masayang sigawan ng pamilya Reyes, sumagot si Althea. Oh, Marco. Isinuot ni Marco ang singsing sa daliri nito. Tumayo siya at hinalikan ito. Isang halik na selyo ng lahat ng kanilang pinagdaanan at ng lahat ng magagandang bagay na naghihintay sa hinaharap. Kumuha si Leo ng kamera. Okay, pamilya. Picture. Nagsiksikan sila para sa isang larawan. Si Mang Tomas sa gitna, si Isabel at Leo sa magkabilang tabi niya, at sa likod nila, magkayakap sina Marco at Althea. Isang larawan ng isang pamilyang minsay nasira, ngunit ngayon ay mas matatag at mas buo kaysa dati. Isang larawan ng isang bagong simula. At dito po nagtatapos ang kwento ni Marco Reyes. Isang kwento na nagpapatunay na ang tunay na pagbabago ay hindi nagsisimula sa labas kundi sa loob. Ipinakita sa atin ng kanyang paglalakbay na ang mga pagkakamali sa nakaraan ay hindi hadlang sa isang magandang kinabukasan. Hangga't handa tayong harapin ito, akuin ang responsibilidad at magsumikap na itama ang lahat. Higit sa lahat, ito ay isang kwento ng pamilya. Isang paalala na ang pagmamahal ng pamilya ay isang ilaw na kahit kailan may hindi namamatay. Handa itong magsakripisyo, handang maghintay, at laging handang magpatawad at magbigay ng pangalawang pagkakataon. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa kwento ni Marco at Althea. Sana po ay may napulot kayong aral
at inspirasyon mula sa kanilang paglalakbay. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento? Aling bahagi ang pinakatumatak sa inyong puso? Gusto naming marinig ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. At kung meron po kayong gustong marinig na klase ng kwento sa mga susunod nating upload, comedy man, horror, o isa na namang madamdaming love story, huwag po kayong mahiyang isuggest. Maraming salamat po muli. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag po kayong mag-atubiling i-like, i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya, at syempre, pindutin na rin po ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwento. I-click nyo na rin po ang notification bell para kayo ang laging unang makarinig sa aming mga bagong upload. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod. Paalam.